Samantala, kuha naman po tayo ng impormasyon sa PHIVOX tungkol pa rin po sa magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. Kausapin po natin si Supervising Science Research Specialist Angelito Lanuza. Welcome po sa Balitang Hali, sir. Yes po, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po at medyo super busy tayo ngayon dito sa ating data receiving center. Opo. We understand, sir, pero saglit lamang ho. Baka may latest na po tayo dito sa 7.5 na lindol sa Manay, Davao Oriental. Ito ho ba ay bagong fault? Saan ho ba ito nakita? Ay, hindi po. Yan nga po yung source natin ng actually, yung madalas na, kagagaling ko lang po dyan sa Manay, no? So, this is basically the source of the biggest one, no? Ito kasi along the Philippine Trench po ito. Hindi po ito bago. Ito po yung inaasahan natin talaga na kayang magdulot po ng malaking lindol. In fact, nandyan din po sa lugar yung largest earthquake natin na in 1924, April 21. Yeah, pero although mas malapit po siya sa Mati. Sa history natin, sabi nyo nga, nandyan ho nang galing sa Philippine Trench, no? Yung malakas na lindol. At napansin din ho natin, sunod-sunod po sa iba't ibang area sa mga probinsya ang nagkakaroon po ng lindol. Wala naman ho itong connection sa isa't isa, yung kanilang hong paggalaw. Wala po. Parang, kanina nga nag-iisip ako parang noong 2021, parang, ewan ko lang this is just a coincidence. Nagkakaroon ng tigisang Luzon, Visayas, Mindanao. Pero this is purely coincidence po, no? Ang masasabi ko po dyan sa may Manay, Davao Oriental po, talaga po kasi yan yung pinaka-seismically active natin po. So kung titignan po natin yung seismicity natin, no, from the 35 earthquakes per day po, talaga pong hindi mo makikita yung Davao Oriental Natatabunan siya talaga ng maraming earthquake epicenters. It only means na talaga pong number one source natin po ng earthquake yung sa may Davao Oriental. Okay, pero ito hong sa Davao Oriental, sinasabi na ito na ho ba yung parang area na talagang mas makakaranas po after this, yung mga yung tsunami warning, sabi nyo nga. Kamusta po? Hanggang kailan ba natin yan nakataas? Okay po, yung tsunami warning po, ito maganda po, gagaling ko nga sa Manay, mga few months, na Davao Oriental po, kasi kinabitan po natin sila ng tsunami early warning system for the past 2 years po. Ang latest nga yung Manay. Kaya, this is a challenge for Manay po kung na-implement ba nila yung ginawa nilang evacuation plan. Now, to talk about that tsunami threat po, usually po, it will not last long to wait, no? Kasi ang estimate po natin dyan na arrival time is in less than 10 minutes po. So, kung nagkaroon po ng tsunami kanina, kumbaga, dumating na po ron sa kanila. Kaya yun po yung tinuturo natin sa mga coastal communities na ang number one natural sign po should be a large earthquake or a minimum of magnitude 6.5 is actually tsunami-genic po. So, medyo kampante po ako sa Davao Oriental kasi we have already capacitated most of the LGUs dyan in terms of tsunami evacuation. Ilang aftershocks na po ang naitatala sa ngayon? Aftershocks, ilan na? Sorry po sige po, okay lang po, live naman tayo. Ilan na ang aftershocks natin dyan? Okay po, so far po kasi, siguro nasa hundreds na po yan, no? Kasi 1 hour pa lang Ganun naman po kadalasan yan. Sa ngayon po, nagbibilang pa lang kasalukuyan from our Mati station, which is the nearest seismic station in the area po. Okay. Nakita ho natin yung damage, no, noong September 30 quake sa Cebu. 6.9 lamang po yun. Ito ho, 7.6. Marami ho ang nagkukumpara na baka mas grabe dyan sa Manay o dyan sa may epicenter po mismo ng lindol. Yung mga damage or mga, sabihin na natin, yung mga nagkaroon po ng problema, no, dahil doon sa lindol na ito napakalakas. Ano po ba ang ating masasabi tungkol dyan? Basically, malakas po talaga yung 7.5, no? It's almost kasing lakas po siya nung 1990 earthquake, no? 7.8 yung 1990 earthquake Yes. Ang nangyari lang po dito, hindi ko naman, kagandahan, medyo may kalaliman ng konti po yung kanyang depth.
Okay. Tapos po, medyo 44 kilometers naman po nasa dagat. Ano po? Aha. So, kaya siguro po, yun ay mga factors. Kumbaga, hindi ko naman po sinasabing walang damage, pero sa ngayon po kasi, mahirap pa kami mag-confirm, wala kami masyado nako-contact doon. Aha. But, we are assuming na baka nga po meron, at least for the poorly built, no? Yes. Poorly built structures. At Opo. saka, yun nga po, the way I look at Davao Oriental po, marami po talagang prone doon to damage, no? Mga substandard houses. As I have mentioned, it was my privilege po na kagagaling ko lang doon sa lugar. For this purpose, capacitating each community po, how to evacuate from tsunami. Okay. Pati yung tinuro po natin dyan, pati po yung timing. Opo. Tinuro po natin sa lahat ng communities na pag nagkaroon ng ganitong earthquake, ay in few minutes, kaya kayo po ang magde-decide. Nako. Ganun po ang turo natin sa local Oo. tsunami. At very fresh pa ho pala yung turo ninyo, ano? Opo, At nasubukan agad, no? Opo. Ang kanilang kahandaan dyan. Pero highly populated po bang maituturing itong area po ng Manay? Opo, malaki-laki po yung ano niyan yung population. In fact, parang more than 10 coastal barangays ang aming kinapacitate diyan. So marami pong nag-participate last June. At ina-urge po namin sila na iposte sa bawat corner ang kanilang mga at least evacuation map para po pati mga bisita alam where to go should a strong earthquake like this ay maramdaman po dun sa lugar. Malaki pong isa po, next po siya sa Mati na pinakamalaki. I see, no? okay. Na, in terms of population. So, kung ganyan, highly developed na rin ho yung area, maraming mga buildings na rin, ano? Nakikita Okay. ho natin. Wala pa naman po, Wala pa. namang mga high-rise. Ang nakita ko doon, siguro, mga nasa 3 to 4 stories pa lang po sila Pero, in terms of population po, may kalakihan po kasi ang Manay. Oo. May kalawakan, no? Kaya, naging paborito na rin natin yung Manay kasi marami tayong experience dyan. Okay. Like yung May 17, 1992 earthquake, no? Okay. Bata pa ako nung kay Pibok. Opo. Meron po yan. Dyan. Again, nagbabalikan ko lamang ho yung sinabi niyo dahil ang gumalaw ay Philippine Trench. Yung po Apo. bang, nabanggit niyo rin ho kasi yung the big one, may connection ba ito dito ho sa sinasabing trench din? Wala naman. Wala Okay. po. Magkakahiwalay po sila na, di ba, kung titignan po natin sa mapa natin, ang mga fault and trenches parang guhit, no? So, in fact, hindi naman po yan gumagalaw ng buuan. Ano na po yun. Hindi po yun mangyayari. Okay. Kaya ang ginawa po natin kay Philippine Trench, segment natin siya. So, my only point po, since hindi naman magkakadugtong yung mga guhit na yan, if we take a look at the map po, so wala po silang kinalaman sa isa't isa. Okay. At siguro magandang paalala natin dahil sigurado marami na naman ho ang magpapakalat ng Opo. maling Ayan. impormasyon. Mabuti ho manggaling na po sa inyo, Sir Angel Lito, no? Hindi ho talaga po pwedeng i-predict ang lindol, hindi ho ba? Tama po. Pero meron po tayong magagawa kahit na 5 minuto pagdating sa tsunami. Sige Ano po. Yun lang po. So, yan po, dyan na rin po sa area na nanggaling yung confusion dati na gawa ni Chona May, no? Nawala si Chona May, hinanap. Ayun, nagganon po talaga, madaling maapektuhan po ang bawat individual if hindi po nila naiintindihan kung paano nagkakaroon ng tsunami at nagkakaroon po ng lindol. Ako po ay natutuwa dahil magpasa hanggang sa Surigao del Sur, kagagaling ko lang po last week, doing the same. So, this is basically a proof ng mga napag-usapan na natin dyan sa mga lugar po sa Eastern Board of Mindanao. Magagaling ko lang din po sa Surigao del Sur, sa Tandag, doing the same. So, para pong nire-reinforce po yung ginagawa nating paghahanda at yung hindi pagpaniwala sa mga kumakalat na mali. At least po, mga totoo po yung mga pinag-usapan natin nung nakararaang linggo at nakaraang buwan po. Okay. Yan. Kaya, yun po, Paalala. siguro itong mga nangyayari is just to reinforce na gawin na po natin talaga po yung ating tsunami evacuation plan. Yun po sa earthquake naman po kasi,
Yung mga what to do lang po ang tangi natin pwedeng gawin, no? Sabi nyo nga po, wala naman nakaka-predict ng earthquake. Pero ang isa pong napipredict natin, yung possible impact po ng aabutan, maapektuhan dito sa mga lugar na to na Eastern Border of Mindanao. Marami po tayong ginawang pag-aaral, training and all para po sa kaligtasan ng bawat individual at mamamayan sa lugar na yan. Alright. Marami pong salamat at hindi na ho namin kayo papatagalin pang storbuhin. Sir, thank you very Opo. much. for the Maraming update. salamat, Ma'am Connie. Yan po naman si FIVOC Supervising Science Research Specialist Angelito Lanuza.